Hindi na raw kailangan i-recall si Wang Xilian, mga kotsero. Si Wang Xilian, mga kotsero, yung ano, tawag dito, yung Chinese ambassador na walang ya. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos kanina. Okay, so ito kasi yung nangyari sa balita. Alam na, well, for the most part, alam naman na natin yung background nito na nagkaroon ng water bombing ulit, o et cetera, et cetera. Tapos lumalala yung shadowing at gray zone tactics ng China dito sa Pilipinas. At dahil diyan, meron pa nga raw isang sitwasyon kung saan dinuro-duro pa raw ng ambassador ng China ang ating chief of staff, si General Browner. Paayabang, no? So, dahil diyan nagkaroon syempre may mga senador na gustong mag grandstand. Ang sabi, tanggalin na raw si Wang Xilian, pabalikin na sa China. Ngayon mga kotsero, well, let's see kung mag-work 'yon. Anyway, ito yung sinabi ni Presidente kanina habang in-interview siya sa Japan. Ito yung sinabi ng ating Presidente. Sabi, Marcos, no need to recall Chinese envoy amid increasing West Philippine Sea tension. Yan ang kanyang sinabi kanina sa interview sa Japan bago siya umuwi ng Pilipinas. Ang sabi, amid calls for the removal of Chinese Ambassador Wang Xilian over China's heightened aggression in the West Philippine Sea, President Ferdinand Marcos Jr. said Beijing's envoy should retain his post as he is just doing his job. I'll give it a grain of salt. I'll take it with a grain of salt. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman ako hindi ako completely agree na he's just doing his job, but basahin pa natin itong balita. Hindi, panoorin lang muna natin itong video na to ng UNTV. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Ito. Nel, ano ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa panawagan ng ilang senador na iparicall ang Chinese ambassador? Yes, Monica, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang iparecall o pauwiin si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Ito ang naging posisyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng panawagan ng ilang senador na iparecall na ang Chinese envoy bilang protesta sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pwede naman yun. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminado ang Pangulo na kanyang ikinainis ang pahayag ng Chinese envoy hinggil sa umano'y walang nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Bao de Masinloc at Ayungin Shoal.
Kung siguro ako yung personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gusto ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan pa din ay mapag-usapan ng isyung ito sa mapayapang paraan. Of course. I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, Is what it is. kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal na ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. I think both the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Kinumpirma naman ng Pangulo na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget sa Miyerkules. Walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang hinahawakan Department of Education ni Vice President Sara Duterte. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Iniulat naman ni PBBM ang naging bunga ng kanyang pakikipag-usap sa Japanese investors. Aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan ng Pangulo na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. 9 companies, but to the value of 14 billion pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part That's is good. 100 plus At paano? new jobs. Monica, ngayong gabi na nga ang dating ni Pangulong Marcos dyan sa Pilipinas mula dito sa Tokyo. At inaasahan natin na magbibigay pa ng detalye si Pangulong Marcos ukol dun sa mga naganap na pagpupulong dito sa ASEAN-Japan Commemorative Summit at maging sa mga sideline meetings na kanyang dinaluhan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan. Yun. Okay. Marami nabanggit dito eh. Una, isa-isayin natin. Let's tackle everything. Una, yung kay Ambassador Wang Zilian. And yun naman talaga yung primary topic. Sige, ihuli natin yun since yun naman yung primary topic. May comment dito tungkol dun sa kay confidential funds which I think should not have been included here kasi iba tong balita na to eh. Tungkol to kay kay Ambassador eh. May mga nagsasabi or may mga extremists na extremist. Pag sinabi ko extremist, it's either extreme loyalista, extreme DDS, or extreme dilawan. May mga extremists na nagsasabi na tawag dito, nag-initiate, bakit daw sinabi ni Bongbong na ni-recall naman daw, nag-initiate naman daw ng pag-recall ng request ng confidential funds si VP Sara, etc. etc. Kasi hindi raw niya binakapan yung confidential funds, etc. etc. Okay. Granted, it is assuming it is a valid argument in the first place. Kasi the only explanation I can think of is the Constitution.
Yung constitution kasi natin provides a limitation o nagbibigay ito ng limitasyon sa kung hanggang saan lamang pwedeng makialam ang presidente, well, quite frankly, the whole executive department sa gawain ng lehislatura. Limitation ang tawag dyan. Hindi, separation of powers ang tawag dyan. Hindi ubra dito yung backup. Hindi ubra yung backup dito. Naalala nyo dati, nung panahon ni Digong, merong away dyan sa Kongreso, nag-aagawan kung sino ang speaker. Si Cayetano at si Velasco. Nakialam ba si Digong? Nagsabi ba si Digong na, sige na, ikaw na, Velasco, mag-withdraw ka na lang. Huwag ka na lang House Speaker. Hayaan mo na si Cayetano ng buong 6 na taon. Hindi nyo na rin ganun si Digong. Or the other way around, sinabihan ba niya si Velasco na, hindi, Velasco, ipilit mo, ikaw na yung magti 3 years. Hindi, ikaw na. Walang ganun. Bakit? Actually, ang ginawa lang ni Digong, anong sinabi lang ni Digong? Honor the agreement. Kasi nag-usap na pala sila. Tapos, nag-mediate siya, nag-arbiter siya doon sa tatlo. Di ba meron pang video yun nag-usap silang tatlo. Si Velasco, si Cayetano, tsaka si Digong. Silang tatlo. Nakialam ba si Digong? Hindi. Ano lang ang pinakialaman niya? Nagpa-call siya for a special session para matapos yung budget. But that's about it. Which is also within the ambit of our Constitution. Pero yung para sabihin, yung backupan, I don't think that, na nasa Constitution natin ang kailangan gawin ng presidente. Separation of powers po ang tawag doon. Hindi niya pwedeng baliin yun. Sabihin nila, pinsan naman niya si Martin, ba't di niya pakiusapan? But still, it's a decision of the House. And besides, at the end of the day, I think na-realize din ni VP Sara na tinatamaan siya negatively dyan sa confidential funds. Kaya binawi niya, di ba? Siya na rin mismo nag-initiate ng pagbabawi. Which is true. Yun naman talaga yung nangyari. So, para sa akin, it's not supposed to be an issue, pero ginawang issue ng mga extremists dyan. But it's okay. Bahala sila sa propaganda nila, di ba? Kung happy sila doon. But anyway, babalik tayo dito sa isa. Ito naman kay Ambassador Wang Xilian. Yan. Ang sabi kasi niya, actually nabanggit ko na to one time Pag pinaltan mo yung ambassador, let's say, nag-request ka sa Beijing. Beijing, paltan nyo ambassador nyo dito. Yung ambassador nyo, bastos. Ganyan. Okay, walang problema. Baka palitan nila. Baka makinig sila at palitan. Pero, hindi naman magbabago ang posisyon ng China dyan Siguro mag-iiba lang ng delivery. Mas magiging medyo diplomatic, medyo mabait. Pero, kung ano yung mensahe ng China, ng Beijing, yun pa rin nasasabihin ng ambassador nila. Hindi natin kontrolado yung isip ng gobyerno ng China. Kaya to some degree, agree ako sa sinabi ni Presidente na ambassador ng China yan at isusulong talaga niya yung interest ng China sa Pilipinas. So, it's really practically impossible na paalisin mo lang siya tapos papalitan mo tapos ipapalit doon mas mabait sa Pilipinas. No, it won't happen. Siguro hindi lang mas bastos, hindi lang siya mas magiging bastos tulad ni Wang Xilian. Pero wala magbabago sa geopolitics. It's the same thing. Siguro, pag sinabi ni Presidente na ipasara na lang natin yung embassy ng China sa Pilipinas. Yun, may impact yun. Laki ng impact nun. Big deal yan. Ibig sabihin, we're officially cutting ties with China. And that will be a much bigger and much more provocative statement kumpara sa pagpapabalik kay Wang Xilian. But, then again, mga kutsero, kaya na ba natin to cut ties? Huwag na natin pag-usapan yung military.
Alam naman natin hindi natin kaya yung military, kaya nga nagpapaano tayo eh, nagbubuo tayo ng mga alyansa, etc. etc. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yung sa military. Let's talk economics. Oh. Our biggest trading partners are 4. Apat yan. Apat ang top 4. Top 4 na lang para madaling ikwento. Ang top 4 natin is China, US, Japan, and South Korea, if I'm not mistaken. Yan ang ating top 4. So, ang tanong is this. Kapag, if we cut off ties with China, alin sa tatlo na yon ang papalit? Diba? Bakit? Kasi, yung mawawala sa China ay kailangan ma-offset. So, kung ma-offset yan, let's say, meron tayong mga ini-import sa China na mga kalakal, mga pagkain, etc. etc. Dapat ma-offset yan. Saan natin kukunin? Diba? So, it's not as simple as we all think it is. Hindi siya ganun kasimple. Huwag na natin pausapan muna yung military kasi military is another question altogether. Yung economic na lang muna. Recently nga lang, di ba, parang 80% ng mga sibuyas na in-order ng DA galing ng China. 80% yun. Partida si China, hindi nag-aano yun. Wala. Feeling ko bumibili lang sila para i-resell eh. kasi mababa naman ang production ng China pagdating sa pagkain. Sarili nga nilang tao, hindi nila mapakain. O baka lang may excess lang sila sa sibuyas, di ba? Kaya yun ang ini-export nila. But anyway, so yun nga. So, kaya na ba natin? Kung gusto nating ng mas medyo mas matindi-tinding statement, pasaran na lang yung Chinese embassy. Pero kaya na ba natin? So that's the question. But eto naman mga kutsero, ang dapat ang isa pang tanong. Are we going to take this lying down? Hihiga na lang ba tayo? Hayaan na lang natin yung China? By the way, Communist Party ito, Chinese Communist Party, na maghari-harian dyan sa ating exclusive economic zone? Of course. Hindi. The government is constitutionally mandated to protect our waters, including our exclusive economic zones. Nasa section 2 po yan ng ating constitution. So, anong gagawin ng gobyerno natin? Kailangan umakto. Kailangan gumalaw. And I think si Presidente should start reconsidering how we're going to migrate our economy from China to ASEAN. From China to ASEAN na lang muna. Kasi mas malapit ang ASEAN eh. Di ba? Or to other producers tulad ng India. Kung mag-i-import at mag-i-import din lang naman tayo. But syempre, mas prefer natin ASEAN kasi mas malapit. Pero if we really want to, but at one point, si Presidente should start, dapat mag-umpisa na siya na gumawa ng medyo concrete, mas concrete na steps, mas konkreto ba, kitang-kita, damang-dama na mga steps para maprotektahan natin yung interest natin sa West Philippine Sea. And one step is to actually build an outpost sa exclusive economic zones natin. Gumawa na ng mga military outpost. Parang ginawa ni Vietnam. Si China nga, illegal na gumagawa ng man-made na mga isla eh. What's stopping us? Ba't sila kaya nilang gawin? Tayo hindi natin pwedeng gawin. Bakit? I don't see the point. Lalong-lalo na mauubusan na tayo ng power, ng energy, ng liquefied natural gas dyan sa Malampaya at kailangan na natin ng bagong energy source. We should start making more concrete steps. Na in the other countries might view as provocative, but
May pakialam ba sila sa atin? Wala naman eh. Siguro itong pagbibili ng mga bagong pagmo-modernize ng ating Coast Guard at ang ating Navy ay paraan din 'yan para para mas mga concrete steps 'yan eh. Kasama 'yan doon. Pero isa rin 'to, itong reciprocal access agreement kasi alam niyo ba't big deal 'to? Kasi si Japan andyan lang, malapit lang sa atin. 4 hours away lang si Japan if I'm not mistaken. So malapit lang. At madali tayong madali sa atin na maipagtrabaho kasama nila. Lalo-lalo na pagdating dito sa pag-maintain ng regional peace and stability. Kaya minamadali yan. Sabi ni Presidente, we are in agreement that we consider to be extremely significant between our two countries is reciprocal access agreement that will give us a greater capability in terms of not only security but also in terms of disaster preparedness, alleviation, and adjustment. And that is something that is, I believe, very, very significant, and that it will bring to us greater capacity to maintain the peace in the South China Sea. Dagdag pa na pahayag ni Pangulong Marcos. So, I guess, at the end of the day, we will still depend on our regional partners habang binibuild up pa natin yung ating military at yung ating capabilities sa Coast Guard. Wala tayong choice. Pagtiyagaan talaga natin si Wang Xilian, pagtiyagaan talaga natin ang ating Chinese embassy, pagtiyagaan natin yung mga pangbubuli na ginagawa ng China sa ating bansa, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga AFP. Hoping na habang nangyayari yan, nai-improve din ang ating kapasidad. Don't forget mga kutsero, mag-uumpisa ng gumawa ng mga barko diyan sa may bandang Cebu. So, hindi ho nakakagulat na one of these days baka kaya na nating sabayan si China pagdating sa naval capabilities. Hindi ho nakakagulat yan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganarp dito sa aking channel, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!